Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment na sa ating mga viewer. Sabi niya, "Hi, hello ma'am. Yung SSS ko hindi hinulugan ng company. Tinatrabahuan ko mag 7 years na ako. Anong gagawin ko ma'am?" Ako, ito na nga ba ang sinasabi ko? Ganitong gawin mo po. Number 1, i-check mo muna yung sahod mo kung binabawasan ba kayo ng government contributions katulad na lang ng SSS. Kung wala kang deductions sa iyong SSS contributions, tanungin yung HR nyo, bakit wala po akong deductions ma'am sa SSS, hindi ba tayo nagre-remit? Ngayon, kapag na-check mo naman, napatunayan mo naman na binabawasan kayo sa sahod nyo ng government contributions. Number 2, i-check mo ang iyong SSS records kung may mga contributions yan. Pangatlo, kapag nakita mo sa iyong SSS records na walang contributions, walang narimit, i-approach mo muna ang HR nyo guys. Tanungin nyo, bakit walang hulog? And tingnan nyo kung ano ang kanilang magiging explanation sa inyo. Yung ano bang sagot nila sa inyo. At kung walang kwenta ang kanilang kasagutan, syempre malalaman mo naman yan, ay ayaw nito ng company namin i-remit yung contributions namin na binabawasan naman kami sa sahod. So kapag ganun, doon ka na number 4, mag-file na kayo ng complaint sa SSS. Dahil kapag yung company nyo ay hindi nag-remit ng inyong contributions sa government, no, remittances katulad ng SSS, or kahit hindi kayo kinakaltasan ng government contributions, guys, bawal yun eh. Violating the SSS law na yan. So dito, according po sa policy ni SSS, pagdating sa non-reporting and non-remittance of contributions, an employer who does not report his or her employees, regardless of status of employment, is violating the SSS law. Meanwhile, an HR, pati si HR dito guys, makakasuhan. An HR who does the same can be sued for violating two laws. Section 40 of the RA 10361 or the Batas Kasambahay and Section 28 of the RA 11199, otherwise known as the Social Security Act of 2018. Ayan, mga HR dyan, ako, lagot kayo. If found guilty, no? Kapag guilty po, the employer or HR is liable to the employees and must pay the benefits of those who die, become disabled, get sick, or reach retirement age. Pag mapatunayan po ni SSS during the investigation na hindi nga nagre-remit si employer ng inyong contributions, ang mangyayari dito guys, si employer nyo ang magbabayad ng inyong retirement. Pag nagkasakit kayo, naging disabled kayo. No? Number 2, pay all unpaid contributions plus a penalty of 2% per month. Kaka-penalty pa dyan si employer. Be held liable for a criminal offense, punishable by fine and or imprisonment. Kaya marami po dito si SSS na hinahabol. Naghahabol yan sila. May mga hinahabol yan silang company guys na kinakasuhan nila. Kasi may mga employees na nagre-reklamo, nag-file ng complaint, and based doon sa kanilang investigation, wala nga mga contributions. Hindi nila nire-remit or hindi nila nire-report ang kanilang mga employees. Dahil sa company, sa SSS, kapag meron tayong mga bagong employees, newly hired, nire-report po yan guys. So, kapag hindi yan magawa ng HR, sa HR dyan, damay din siya. At doon po sa mga merong same experience dito sa nag-comment na hindi kayo binabawasan ng contributions or kaya naman binabawasan kayo pero hindi rin nire-remit, mag-file na kayo ng complaint sa SSS habang maaga pa, habang kaya pang habulin yung company nyo. Kasi kapag hindi kayo mag-file, kayo lang din ang kawawa pagtandaan nyo. Mag-file kayo ng retirement sa SSS, wala naman palang mga contributions, wala mga hulog ng iyong employer. So, kayo ang kawawa, guys, pagdating ng panahon. Okay, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.